purihin ang Panginoon. Magsisi at humingi ng awa at patawad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal. Ang sinumang sa iyo ay mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joaquin, na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Juda na naparoroon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at umalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinugod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihanda ko sa kanila dahil sa masamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo,
at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silong. At gagamitin ng mga bansa ang mga pangalan ng lungsod na ito at sa panunungayon. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templo ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman, at siya ay pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo. Noong panahon iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at maturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri namin ang Panginoong Kristo. Minamahal, kung mayroon mang ayaw nating marinig na salita, ay tayo ay hamakin o dosta'in. Na kunwari pinararangalan, pero ang laman ng isip ay para hamakin, kotyain, dosta'in ang isang tao. Kaya marami tayong naririnig, bakit nakagalit, bakit nag-away, bakit nagkaroon ng samaan ng loob. Ang dahilan ay dahil sa paghamag, pagkotya, pagdusta sa isang tao. Ganito dito sa Ebanghelyo, sa pasimula, kunwari pinupuri ang ating Panginoon, pero sa bandang huli ay paghamag at pagdusta. Sabi, ikat kilala natin kung sino ang pinagmulan niyan, kung sino ang mga pinsan, kung sino kamag-anak, at ang sigaw sabi, estado sa buhay ni na Mama Mary at ni San Jose. At pati naman natin, na isang mahirap, isang karpentero, si San Jose. Kaya hindi nila matanggap yung mga nagagawa ng ating Panginoon. Yung pangangaral ng mabuti, yung paggawa ng himala, pagpagaling ng may sakit, parang hindi nila sa kumbagasay o sa pagkain, hindi nila makain yung kanilang nakikita na nasaksihan sa ating Panginoon. Pero ano ang aral? Siguro tanongin natin ang inyong sarili-sarili. Kung kayo kaya ay hamakin, kayo kaya ay matutuwa, kung kayo ay mamalaki, kung mayroon kayong gagawin maganda sa kanila. Ano ginawa ng ating Panginoon? Sabi, hindi siya gumawa ng maraming himala o pagpapagaling, kanit hindi nila matanggap ang mga kasaksihan sa ating mahal na Panginoon. Ano ang aral na tinaabot sa atin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo? Huwag kang hamak, magdusta, maliit ng tao na iyong kapwa. Ano ang mahalaga? Paalaala na tayo ay dapat magpalaga sa ating kapwa at hindi umamak. Baga sabihin natin ay tayo ay marunong pumuri sa isang tao na sabihin natin ay akala natin hindi kayang gawin, pero nagawa. Halimbawa, yung mga nakapagtapos ng pag-aaral, sabi, yung mga magulang niyan ay mahirap. Sabi niya, batang bukid o laking bukid, pero nakapagtapos, nakapag-aaral, nagkaroon ng magandang hanap buhay. Kaya, ay kung nakita natin sila, huwag natin hamakin. Magsilbing inspirasyon sila o kaya kayo sa isa't isa. Pag nagkikwentuhan ng buhay, adi maging inspirasyon. Kahit yan po sa mga pari, yung una, ang ugali ng mga pari. Pag tinanong, gusto mo bang madestino
sa iyong sariling lugar. Marami ang hindi pabor na destino at maging ako yung ang katwiran ko ay yung nangyari sa ating Panginoon. Kilala siya kahit sa mayroong ginagawang kabutihan, hindi naman tanggapin o hindi paniwalaan. Ay salamat. Yung kanyang damdamin ng mga pari, hindi dalaman na ngayon. Kasabing ayaw na maglingkod sa kanilang bayan, natatakot, baka hamakin at gustahin. Maging ako, makapagsanin. Salamat at nabago na yung ganong damdamin ng tao. Ng mga pinsan o pamag-anak. O maging sa sarili. Pag ako ay nauwi, ako ay natutuwa dahil sabi, Father, sino ang magmimisa sa linggo? Pag sinabi ko, ako ang magmimisa, natutuwa ko sila yung aking mga babayan o maging kamag-anak. O sige, Father, magkita tayo sa linggo. Ako ay dadalo ng isa. Nakakatuwa, Father, at kayo ang mag-iisa. Halika po sa katulad ninyo, sa kagana ko rin, ako ay natutuwa. At maging yung mga pinsan ko dati, hindi sumisimba. Ngayon, nakikipag-away na sa loob ng simbahan. Alam mo bakit? Eh, walang maupuan. Lalo na po yung matatanda, yung mga bata inaaway. Sabi, oy, kayo mga bata, umalis kayo dyan, mahaba yung buhay, kami na may matatanda na, kami na ipaupuin ninyo. Sabi ako ay kung narinig ko po, natutuwa bakit? Naroon, yung pagmalasakit na. At ako po saksi sa aming barangay na marami ang napalapit sa ating Panginoon. Nung una po, nung ako'y ordinahan, pare, sabi, Father, pinsan, alam niyo nung ordinahan ka, nung lahat ko nakapasok ng simbahan. Pero ngayon, pinsan, ay maliit na akong sumisimba dahil sa ganoong bagay na kayo ay nasaksihan ko bilang pare. Di magandang inspirasyon yun, no? Siguro, kung yun ang nakita ng ating Panginoon, ay siya din ay gagawa ng marami. Ito ang miliin natin sa Diyos. Huwag tayong maging isang minamaliit ang kapwa. Kundi ang ating puso ay pusong mapagmahal at magpapalaga sa isa't isa. Magsita. Pinanggihan si Jesus ng sarili niya, mga kababayan. Mali pinanalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos na may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo'y naway magpalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero, naway mapagmatiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa ito tumatanggap nito. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang na may kansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat na nagdurusa sa kanilang tahanan o sa ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naninighati sa pagkawala ng kanilang mahal sa Diyos, naway kalingain ng Diyos. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo, napakinggan mo ang aming mga mithiin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsupo. Tayo sa pag-aaral.
salita ng Diyos, Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyo sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Makita ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ang magitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang kakamot kapili ng lahat ng umigira yung likain. Siya ay sinugo mo para kami sa pinagpalayain, kaya siya kinalingan ng malaganahan, naging kanyang ng buto o kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabay ng banal para sa iyo. Pinagtisa mo na sa cross ang kanyang makamay upang magwawas ang kamatayan, upang at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisabit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kaya mong banal na makaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-ati yun, niabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin nato at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ngayon din naman, pagkatapos ng hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin natin ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Nasamo namin kami magsasalo-salo ang katawan at tubo ni Kristo ay mapuklot sa pagkakaisa makita ng Espiritu Santo. Ama, ingatan mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Moises na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong pagkakanagan. Kaawaan mo at pagkakapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Berheng Maria ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwnawa namin ang pagpupuri sa ikaraman mo. Magitan yung anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. ilayo sa lahat ng kapamakan. Mantalang aming kinalakihan, dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa'yo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan.
sa inyo. Tuhayan mo ang pananampalataya at huwag kami mapaglasan. Paklaman kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo. Magkasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. Amen. Magbigay tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Meron ng Diyos na nangais ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na ito ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagpalad ang mga tinatawag sa piling ng Panginoon. Panginoon, iyong panatalan ng pag-isip, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Manalangin. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakinabang ang alaalang walang kupas na inyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagligtas bilang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumayin. At palain ka ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, tumayo tayo nagpapahalaga sa kakayahan ng bawat isa. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na lahat ng bagay dito sa mundo siya'y gumawa ng mga aming din upang magkaliwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Ihahatid lang na ako niyo sa parking area, ha? Father, pwede po kami magpapicture po. Oo. Pagpapicture mo na. Apo. Diyan tayo.